Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord. Magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood sa atin sa ating FB Live. This is Pastor Jun Mesias of His Dwelling Place Church, and we would like to welcome you sa ating Sunday service. At dalangin ko na katagpuin kayo ng Panginoon, saan man kayo naroon, ano man ang pangangailangan nyo, kapatid, mahal na mahal ka ni Lord. Amen? Naniniwala po ba tayo doon? Amen. At hindi maikli ang kamay ng Lord para abutin po tayo. Sabihin mo sa katabi mo, may gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos Sa buhay mo. sa buhay. Come on, sige, sabihin mo pa sa kabila, may gagawin ng Diyos. May gagawin ng Sa Diyos buhay mo. sa buhay mo. Yan, okay. Alam niyo po, ang gustong-gusto ng Lord, meron tayong pananampalataya. Amen. Alam niyo po yung pananampalataya, ito yung mga bagay na hindi natin nakikita, pero naniniwala tayo na maabot natin ito, ibibigay sa atin to ng Diyos. Amen? Sa tulong niya. Amen? Sabihin mo ulit sa mga tao, sa likuran mo naman, kausapin mo yung nasa likod, may gagawin ng Diyos May gagawin sa buhay mo. Yan. Sabihin mo, may gagawin ng Diyos May gagawin sa pamilya mo. sa pamilya mo. Yan. Kung may sakit ka, kausapin mo yung may sakit, may gagawin ng Diyos May gagawin ng sa kalusugan mo. sa kalusugan mo. Amen? Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Are we ready to praise the Lord? Amen. Amen. Come on, galaw-galaw. Lahat ng nagmamahal sa Diyos. Come on, let's worship Him. Kami nagpupuri sa iyong kabutihan, Panginoon. You are good. Hallelujah. And your love endures forever. Are you ready? May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa araw na ito. Minsan pa, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa araw na ito. Mahahayag ang kanyang kaluwalhatian, mahahayag ang kanyang kapangyarihan. Ihanda ang puso't siya'y papurihan, siya'y ating sambahin, siya ay may gagawin. Sabihin mo sa katabi mo, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. One more time! May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa araw na ito. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa araw na ito. Mahahayag ang kanyang kaluwalhatian, mahahayag ang kanyang kapangyarihan. Ihanda ang puso't siya'y papurihan, siya'y ating sambahin, siya ay may gagawin. Mahahayag ang kanyang kaluwalhatian, mahahayag ang kanyang kapangyarihan. Ihanda ang puso't siya'y papurihan, siya'y ating sambahin, siya ay may gagawin. Pagkat ito ang araw na gawa ng Diyos, tayo'y magsaya, awitan natin siya, ipagdiwang kabutihan niya. Come on, pagkat ito ang araw na gawa ng Diyos, tayo'y magsaya, awitan natin siya, ipagdiwang kabutihan niya. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Come on, magturo ka na! May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa araw na ito. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa araw na ito. Mahahayag ang kanyang kaluwalhatian, mahahayag ang kanyang kapangyarihan. Ihanda ang puso't siya'y papurihan, siya'y ating sambahin, siya ay may gagawin.
ang kanyang kaluwalhatian, mahahayag ang kanyang kapangyarihan. Yan ang puso't siya'y papurihan, siya'y ating sambahin, siya ay may gagawin. Pagkat ito ang araw na gawa ng Diyos, ay magsaya. Awitan natin siya. Come on, sabihin mo sa katabi mo. Pagkat ito ang kausapin mo siya. Nagawa ng Diyos, tayo'y magsaya. Maghanap ka ng mukhang malungkot. Awitan natin siya. Minsan pa, sabihin mo sa kanya, pagkat ito ang araw na gawa ng Diyos, tayo'y magsaya. Awitan natin siya. Minsan pa, pagkat ito ang araw na gawa ng Diyos, tayo'y magsaya. Awitan natin siya, ipag-iwang kabutihan niya. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa araw na ito. Sabi mo sa Kanya, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa araw na ito. Lahat ng naniniwala na may gagawin ng Diyos sa Kanya, pumalakpak at sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord. Hallelujah. God is good. Sabi mo sa katabi mo, God is good. God is good All the time. all the time. And all the time, All the time. God is good. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Yan ang bagay sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, yan ang bagay sa'yo. Yan ang bagay sa'yo. Ang maging masaya ka. Maging masaya. Ayaw ng Lord na burangot ka, nakasimangot ka. Ang bigat na nga ng buhay, ganun pa yung ating itsura. Di ba? Tama po ba? Amen. Gusto ng Lord ay parang araw-araw nagpapaderma tayo. Di ba? Nagniningning ang ating mga mukha. Tingnan nyo yung katabi nyo. Nagniningning ba yan? Pastor, nagniningning sa pawis. Okay. Okay, punasan mo. Yan, paglingkuran mo siya. You know, God loves us so much. Alam mo, at gusto ng Diyos para tayong mga bata. Kasi masyado na tayong seryoso sa buhay. Masyado na tayong bigat sa ating buhay. Gusto ng Diyos ma-experience natin yung pag-aalaga ng isang ama. Amen? Amen po ba? Amen? Sabihin mo, salamat Ama sa kabutihan mo. Alam niyo po ba, sabi ng Lord sa kanyang salita, hindi ako hihinto sa paggawa ng kabutihan sa iyo. Wow! Kung aalamin mo lang ang puso ng Diyos sa iyo, grabe kapatid. He loves you so much. So much. Kaya sa oras na ito, karapat-dapat lang, sambahin natin siya ng ating buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Karapat-dapat ang Panginoon. Haranahin natin siya. Sa buhay ko'y wala nang hahanapin pa, kundi ang manatili sa piling mo tuwi na. Kay rami ng sinubukan, kay rami ng natikman, ngunit walang katulad ang iyong pagmamahal. Sa buhay ko'y wala nang hahanapin pa, kundi ang manatili
Sa piling mo tuwina, kay rami ng sinubukan, kay rami ng natikman, ngunit walang katulad ang iyong pagmamahal. Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. Ang puso ko'y lumalakas kapag kapiling ka. Diyos, ako'y iyong iyo, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Walang maitatago, lahat ihahaya. Sa piling mo'y malaya, tumawat, umiyak. Mga bigong pangarap na sa puso'y sumuga, bibigyan mo ito ng lunas, babaguhin ang lakas. Walang maitatago, lahat ihahaya. Sa piling mo'y malaya, tumawat, umiyak. Mga bigong pangarap na sa puso'y sumuga, bibigyan mo ito ng lunas, babaguhin ang lakas. Sa piling mo'y may buhay. Come on! Sa piling mo'y may sigla. Ang puso ko'y lumalakas kapag kapiling ka. Diyos, ako'y iyong iyo, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. Puso ko'y lumalakas kapag Kapiling ka, Diyos, ako'y iyong iyo, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. Kapag kapiling ka, Diyos, ako'y iyong iyo, ang puso ko'y baguhin mo, at ako'y uhaw sa piling mo. Sa piling mo'y may buhay. Come on! sa piling mo'y may sigla. Ang Puso ko'y lumalakas kapag kapiling ka. Diyos, ako'y iyong iyo. Ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y Lahat ng mga kababaihan, sa piling mo. awitin mo muli ito sa Panginoon, sa piling ko. Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. Ang puso ko'y lumalakas kapag kapiling ka. Diyos, ako'y iyong iyo, ang puso ko'y baguhin mo, kapag ako'y uhaw. Lahat ng mga kalalakihan na inlad kay Lord, sabihin natin, sa piling mo, sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. Ang puso ko'y lumalakas kapag kapiling ka. Diyos, ako'y iyong iyo, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw. Sabay-sabay, come on! Woo! Hallelujah!
Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. Puso ko'y lumalakas Kapag kapiling ka, Diyos ako'y iyong, ang puso ko'y baguhin mo. at ako'y uhaw Sa piling mo, sa piling mo, sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. Puso ko'y lumalakas Kapag kapiling ka, Diyos ako'y iyong, ang puso ko'y baguhin mo pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Minsan pa, sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. Ang puso ko'y lumalakas kapag kapiling ka. Diyos ako'y iyong, ang puso ko'y baguhin mo pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Diyos, ako'y iyong iyo. Diyos ako'y iyong. Yes, sabi mo sa Kanya. Ang puso ko'y baguhin mo pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Minsan pa, sabi mo sa Kanya, Diyos, ako'y iyong iyo. Diyos, ako'y iyong iyo. Ang puso ko'y baguhin mo pagkat ako'y uhaw sa piling mo. For the last time, sabi mo sa Kanya, Diyos, ako'y iyong iyo. Diyos, ako'y iyong iyo. Ang puso ko'y baguhin mo pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Ikaw lamang, ikaw lamang, ikaw lamang, O Diyos. 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 Ikaw lamang, ikaw lamang, ikaw lamang, O Diyos, dito sa puso ko. Dito sa puso ko. Wala kang katulad, wala nang nang ibang papantay sa iyo, Jesus. Wala kang katulad, wala nang nang iba dito sa puso ko, O Diyos. Wala kang katulad, wala nang ang ibang hihigit sa iyo, Jesus. Wala kang katulad,
wala nang ang iba dito sa buhay ko. O Diyos, pagkat Ikaw lamang, Ikaw lamang ang nagmahal ng lubos, pagkat Ikaw lamang, Ikaw lamang, O Diyos, dito sa puso ko. Ako ay nagtitiwala sa iyo. Ako ay nagtitiwala sa iyo dahil hawak mo ang buhay ko. Ngayon, bukas, magpakailanman, hanggang sa wakas, ako'y sa iyo. Minsan pa, sabi mo sa Kanya, ako ay nagtitiwala sa iyo dahil hawak mo Amen. ang buhay Hawak niya ang buhay mo, kapatid. ngayon, bukas, magpakailanman, hanggang sa wakas, ako'y sa iyo. Minsan pa, sabihin mo sa Kanya, ako ay nagtitiwala sa iyo dahil hawak mo ang buhay ko. Ngayon, bukas, magpakailanman. Hanggang sa wakas, ako'y Minsan pa, come on! sa iyo. Ilakas mo sa Panginoon. Ako ay nagtitiwala sa iyo dahil hawak mo ang buhay ko. Ngayong bukas, magpakailanman, hanggang sa wakas, ako'y sa iyo. Pagkat Ikaw lamang, Ikaw lamang ang nagmahal ng lubos, pagkat Ikaw lamang, Ikaw lamang, O Diyos, pagkat Ikaw lamang, Ikaw lamang ang nagmahal ng lubos, pagkat Ikaw lamang, Ikaw lamang, O Diyos, dito sa puso ko. Ikaw lamang, O Diyos, ang iibigin ko. Sabi mo sa Kanya, Ikaw lamang, O Diyos, ang iibigin ko. Palakpakan natin ang Panginoon. Come on. Hallelujah. Salamat, Lord. Salamat sa pag-ibig mong walang hanggan. Thank you, Lord. Sabi natin, I love you, Jesus. Love you, Jesus. Sabi natin, I love you, Jesus. I love you, Jesus. Amen. Hallelujah. Kaya kapatid, sabi mo sa katabi mo, kapatid, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Yan.
Amen? Magtiwala ka sa Kanya. Dahil ang hindi natin kaya, ang hindi mo kaya, sabi mo, ang hindi mo kaya, Ang hindi mo kaya, kaya ng Diyos. kaya ng Diyos. Amen? Palakpakan natin siya. Come on. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige po, makakaupo na po lahat. Here right now sa ating FB Live. Kamusta po kayong lahat dyan? At magandang hapon po. This is Dr. Tintin Mesias on FB Live, HDP Church. Okay? Dito po sa Angono. Nangamusta po kami dyan sa mga taga Bulacan, taga Pasig, Makati, and Taytay. This morning, we already had our service in Taytay. But this afternoon, we're here in Angono. Hello everybody! Hello po sa inyo. Okay, at tayo po ay muling mag-aaral ng salita ng Diyos. At kung meron po kayong notepad or ballpen, mas maganda. Yung iba nakikita ko, screenshot po yung ating mga slides po dyan. Okay din, para mas matandaan po natin ang ating pag-aaralan. So ngayong hapong ito, tuturo ng Panginoon sa atin kung sino tayo. In English, who am I? And kilala mo ba kung sino ka talaga? Tanungin mo katabi mo, kilala mo ba ang sarili mo? Alam mo ba ang identity mo? Ha? We will know today what our true identity is. Kasi meron pong false. Okay? Meron pong nagkukunwari. 'Di ba? Parang ganyan. Okay? O kaya yung iba, hindi talaga nila alam kung sino sila sa Panginoon. So, your true identity in Christ. Yan. Okay? So, dito, malalaman po natin ano ba talaga at sino ba talaga tayo sa Panginoon. Mahabang salaysayin o pag-aaral ang identity in Christ. Pero, ito po yung pinapasabi ng Panginoon sa atin today. Okay? So, paano ba natin kilala ang ating sarili? Nakalagay po dyan, how you are known in heaven is very important for who you are going to become here on earth. 'Di ba? So, ibig sabihin, may mga tinatawag na dimensions o kaya spiritual realm, tinatawag na kung saan alam ng mga tagalangit kung sino tayo. Yun. At dapat alam din natin, mga tagalupa, kung sino tayo. Alam mo bang alam ng mga anghel kung sino tayo? Ang problema minsan, tayo mismo hindi natin alam kung sino tayo. Okay? Your true identity in heaven should be your identity here on earth. Kaya nga yung panalangin ni Kristo, di ba? Nagturo siya yung Our Father. Di ba? Let your will be done here on earth as it is in heaven. Di ba? Gusto ng Panginoon maintindihan natin kung ano at sino talaga tayo sa langit na dapat nangyayari dito sa lupa. Amen? So, we will start with in the beginning. Nung pinakaunang-unang kinreate ng Panginoon, sino? Si Adan at si Eva. Okay. Sabi po dyan, and God said, let us make man in our image after our likeness. And let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. New King James Version. Okay? Sabi po dyan, let us make man. Sino kaya ang kausap niya? Bakit sinabi niyang us? Naniniwala tayo sa Holy Trinity dito. We believe in God the Father, Son, and Holy Spirit. Maliwanag po ba yan? Okay? Nag-uusap po sila. No? Nag-uusap po sila. Sabi nila, gumawa tayo ng ating kawangis. Okay? Let us make man in our own image, in our own likeness. Ano po ba yung image? Next slide. In Hebrew, no, hindi na natin kailangan i-memorize yan, Chelem. No, ni-research lang po yan ni Pastor. From an unused root meaning to shade,
A phantom, that is figuratively illusion, resemblance, hence a representative figure in our image. Ibig sabihin, shadow. Okay? Kahawig. Kamukha. Sino ditong may anak na kamukhang kamukha mo na ang sabi sa'yo, para kayong tinapyas o, ano yun? Arenola? Ano ba yun? Carbon copy. Kanina lang may patient ako, no? Hello, si Kuya Albert, tsaka yung anak niyang babae. Tapos may problema siya dito. Sabi niya, naku, yan ang anak kong kamukhang kamukha ko. And he's very proud of it. No? Pag meron ka bang kamukhang anak, proud ka? Eh, yung mga anak, proud ka ba na kamukha mo nanay mo? Hello, sino dyan? Ha? Proud ka ba? Pag sinasabi ni Daddy, si Ezra, sabi ni Ezra, uy, ang ganda-ganda naman ng anak ko, kamukha ko yan. Sasabihin ni Ezra, gaganyan siya. Sasabihin ko, kamukha ko rin yan. Mag-aaway na kaming dalawa. Sasabihin ni Ezra, sige na nga, kayong dalawa na. Sabi niya ganyan. Para pantay, kulay ni pastor, mukha ko. Ganun na lang. Diba? Another word is resemblance, no? Magkahawig. Pagkakahawig. Yan. Pagkakapareho, pagkakawangis, pagkakamukha. Yan ang image. And likeness in Hebrew means likeness. Yan. Ang hirap sabihin, demuth. Okay. Resemblance. Concretely model, shape, adverbially like or fashion, manner, similitude. Yes. Similitude. Tama ba? Okay. Pagkakapareho ulit. Okay. Pagkakatulad sa Tagalog. Pagkakawangis, pagkakamukha, pagtutulad, pagpapareho. Ibig lang sabihin, yung image and likeness, halos iisa lang ibig sabihin. Gumawa tayo ng katulad natin. Yun lang. Simplehan na lang. No? Sabi ng Panginoon, nag-uusap sila ng Holy Spirit ni Jesus, let us make man na kamukha, kaparehas natin. Okay? Because that was the 6th day, okay, of making everything. Yung earth, let there be light. Sa first day, let there be night, and etc. Pati lupa, dagat, at mga animals. Hindi tayo kaparehas ng mga animals. Okay? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka hayop. Yan. Okay? Pag sabihin, ikaw ang pinakamagandang hayop sa balat ng, di ba? Hindi po tayo hayop. Okay? Ano po tayo? Kawangis ng Panginoon. Human beings. Tao. Okay? Maliwanag po ba yon? Okay. Then God said, let us. Yon. Ay, inulit ko lang po, pinapaalam ko lang dyan, pinarenthesis lang ni Pastor June, Father, Son, and Holy Spirit. According to our likeness. Pero ang sinabi po dyan sa Amplified Version, not the physical likeness, but a spiritual personality and moral likeness. Okay? So, and let them have complete authority. Yan, binanggit kanina. Pero, kinapi po ni Pastor Jun yung Amplified Version, kasi sa Amplified Version, in-expound pa ibig sabihin ng likeness. Sinabi dito, hindi lang yung kawangis physical, kundi yung pati yung spiritual. Okay? Pati yung personality, pati yung moral likeness. Na ano ba yung moral likeness ng Diyos? Good. We were made to be good. Okay? Hindi tayo pinanganak o si Adan na ginawa siyang masama. Hindi po. Adam and Eve were made to be good because God is good. Amen. Okay? So, ano ba yung personality naman? Ito po yung ibig sabihin nito. Pagkatao mo, personalidad, katauhan, kakayanan, kakanyahan, sariling katangian. Yung ibig sabihin naman ng moral ay yung asal, aral o leksyon, or yung pag-uugali. Okay? So, ginawa ng Panginoon ang mga tao na merong personality, personalidad. Hindi yung parang robot lang.
Okay? May kanya-kanyang personality. Ano ba yung personality? Yan po yung gusto mo, ayaw mo, favorite color mo, ano pa, yung mga sinusulat nyo sa slam book. Meron pa bang ganun? Wala na yata no? Sa panahon ngayon, nung araw, meron yung what do you like, what are your dislikes, yan. Sinong favorite actor mo, ngayon, favorite band, BTS, mga K-pop, etc., ganyan. Yun yung personality mo, yun yung likes mo, gusto ko yan, ayaw ko yan. Ang tawag doon, sabihin natin personality. Okay? Yan po ay nadidevelop. Okay? In time, habang tayo lumalaki, tumatanda, dati, jologs ka, gusto mo yung baduy, o ngayon, dahil meron nagturo sa'yo, marunong ka na maging fashionista, ganyan, naiiba. Kung dati, kung maglakad ka, parang siga, tapos sabi ng nanay mo, anak, mukha kang siga, mag-enroll tayo noong araw sa Cora del Oroso or Personality Development Training School, ganyan. Para matuto ka maglakad, ganon. Or magkaroon ka ng posture o kaya kung ano-ano pa. No? Ang personality na babago. Okay? According to your growth, yung environment mo, kung saan ka lumaki. Yan. Kung ano yung nakikita mo sa paligid mo, nanay mo, tatay mo, nagiging ganun ka rin. Yun yung nagiging personality mo. Kung ano yung nakikita mo sa school, sa paligid mo, ganun na rin nangyayari na kung ano yung ginagawa ng mga kaklase mo, kaya kung good company, good. Kung bad company, bad. Ganun nangyayari. Huwag ka magtaka na ang tao, iba-iba. Sabihin natin, iba-iba tayo. Okay? Tama? Kaya kapag nag-isip yung isa, tapos ikaw, parehas kayong pinresenta ng problema, pero yung isa, iba ang reaksyon, ikaw din, iba ang reaksyon kasi magkakaiba tayo. Diyan pumapasok yung personality. Yung morality naman, yung morals, yan yung alam mo kung ano yung tama sa mali. Okay? Maliwanag po ba yun? Kanina pinag-aralan natin, image, likeness, ngayon personality, ngayon moral. Ano yung moral? Alam mo ang tama sa mali. That is also according to what you know. Okay? Pag sinabi ng nanay mo, nakikita mo yung nanay mo nagmumura, tapos ikaw din nagmumura, tapos hindi ka kinokoreksyonan, ang tingin mo doon, tama ang ginagawa mo. Hello? Naintindihan ba natin? Kasi walang nagsasabing, anak, mali yan. Okay? Pero kung yung nanay mo naman, kinokorek ka, sabihin, anak, hindi bagay yung nagmumura, mali yung nagmumura. No? Na ngayon, alam mo, mali pala yun. No? Okay? Kasi hindi mo alam kaya naririnig mo, 2-3 years old, nagmumura na. Kasi nakikita na niya sa mga kasama niya, matatanda, na okay lang. Panay yun ang lumalabas sa bibig. Tama ba? Naintindihan natin? Pero pagka may nagturo sa'yo ng tama't mali, doon nabibuild naman yung iyong moral values. Sabihin natin values. Okay? Yan. Okay. And then, so God created man in His own image and His own likeness. He created him male and female. At wala nang iba. Okay, maliwanag po ba yun? So, lalaki at babae. Okay? No offense to our LGBTQ friends here that are watching. Personality lang ang nabago sa'yo, but not your gender. Okay? Maliwanag ba yan? Kung pinalaki ka ng lahat ng kapatid mo, babae, so ang tingin mo na rin sa'yo, malambot, para ka na rin babae, wala na tayong magagawa doon dahil yun ang kinalakihan mo. Pero dapat may magagawa tayo, ipaalam sa'yo na ikaw ay ganito ang gender, lalaki. Tama po ba? Naintindihan po ba natin? Again, wala po tayong pinapatamaan, meron lang tayong tutulungan. Okay ba? Para maintindihan natin ano at kung sino tayo kay Kristo. Yung true identity natin. Kasi marami po ngayon, lalo na sa makabataan, nalilito, ano ba talaga ako? 'Di ba? May mga ganon. Kasi ang tingin ko sa sarili ko,
girl ako, pero bakit ganito ang katawan ko? Boy pala ako. Yung ganon. So maraming mga dagdag-dagdag na gender na ngayon. According to a lot of information, nowadays we have several kinds of gender. Pero ginagawa na lang po ito ng mga taong gustong i-distort, sirain ang image ng Panginoon sa buhay natin. Maliwanag po ba yon? Ulitin natin. Ang mga taong gawa ng gender to suit their needs or their wants ay mga taong nagre-rebelde laban sa Panginoon. Pero wag po kayong mag-alala. Lagi yang may solusyon. At ang solusyon nun ay tayo. Tayo rin po ang tutulong sa kanila, sa atin dito, sa mga taong nalilito kung ano talaga ang identity nila. Kaya niliwanag po natin, nakasulat po at nakasaad sa Biblia, ano po? Male and female. Okay? Maliwanag? So, in Genesis chapter 1, verse 31, and God saw everything that He had made, and behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day. Okay? So, ibig sabihin, lahat ng ginawa ng Panginoon ay very good. Walang pangit. Okay? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pangit. Gwapo ka. Sabi mo kung lalaki, kung babae, napakaganda mo. Yan. Sige. Sabi mo, kausapin mo, you are so beautiful. Ano sabi ng Panginoon? Wala siyang ginawang pangit. Yan. Wala. Okay? Kahit cute yung ilong niyan. Maganda't gwapo yan sa Panginoon. Amen? Amen. Okay? So, ngayon naman, dahil sa ginawa ni Adan, na nagkasala. Tama po ba? Ano yung pagkakasala niya? Siya ay sumuway sa utos ng Diyos. Ano yung utos niya? Ha? Huwag niyo daw kainin ang puno na nasa gitna ng hardin na tree of the knowledge of good and evil. Okay? Ngayon, okay, yung may, di ba, lagi sinasabi, mansanas yon. Pero may prutas doon na huwag kukunin yung prutas. Okay? At huwag kakainin. Kasi God already provided lahat ng klaseng pagkain na masasarap, prutas, gulay, etc. sa Garden of Eden. It's all there. So, sabi lang ng Panginoon, pero mga anak, Adan, Eva, dito, huwag niyong gagalawin. Ito lang naman ang pakiusap ko. No? Pero ano nangyari? Dumating si serpent. No? Talagang tukso. Layuan mo ako. Kaso, nahulog ang Adan at Eva. Bakit? May maling desire. Ano yun? Sinabi ni serpent o ng demonyo, totoo bang mamamatay kayo? Kasi ang sabi doon ni Panginoon, you will die. Okay? Kapag kinain nyo yan, mamamatay kayo. Sabi naman nung demonyo, hindi totoo ang sinabi, kinwestiyon. Ang sinabi ng Panginoon, hindi totoong mamamatay kayo. Okay? Ang mangyayari, magiging kaparehas nyo ang Diyos. Magiging Diyos na rin kayo. Eh di si Adan at si Eva, dahil merong desire na mali, no, bilang mapusok, okay? Naengganyo. Sige nga, baka naman totoo itong sinasabi nitong serpent o ahas na to. So kinuha, at ano nangyari? And we call that the fall. Okay? Bumagsak sa kasalanan ang tao. And since that day, tayo po ay nasama na sa sumpa. Okay? And sabi sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat. Wala pong exempted. Lahat po ng tao ay nagkakamali. Lahat po tayo ay nagkakasala. Okay? Simula nang sa panahon ni Eva at Adan. Nagkasala na ang tao at nahiwalay
na tayo sa piling ng ating Panginoon. Nagkaroon na ng separation. Okay? So, anong mangyayari? Sabi po dito sa Romans 5:12, therefore, just as sin entered the world through one man, that is Adam, and death through sin, and in this way, death came to all people because all sin. Okay? So, lahat tayo ay may sentensyang kamatayan. Okay? Yun ang ating sentensya. Dahil sa kasalanan. Okay? So, sabi po sa 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of life is eternal life in Christ Jesus. Okay? So, sabi po dyan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sigurado po yun. Okay? But the gift of God is, regalo po ng Panginoon ang eternal life. Okay? So, yan po yung laging sinasabi nating tanggapin mo si Kristo, humingi ka ng tawad, at ikaw ngayon ay born again Christian na. Ipinanganak ka ng muli. Okay? So, sabi po sa Romans 5:8, but God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Isipin nyo, no? Hindi pa nga tayo pinapanganak. Verse 9, since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? Amen. Verse 10, for if while we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through His life? Verse 11, not only in this so, but we also boast, pagyayabang natin, in God, through our Lord Jesus Christ, through Him, we have now received reconciliation. Yung pagkakahiwalay natin sa ating Panginoon, sa Diyos Ama, ay dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus sa cross. Siya ay namatay para sa ating mga kasalanan, na reconcile na tayo. Ano po yung reconcile? Nakabalik. Pinagbati. Tama ba? Magkaaway dati, magkahiwalay dati. Separated tayo from God because of sin. But when Jesus gave His life for us, and once na alam mo yon, alam natin yon, tinanggap natin ang ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin, tayo ngayon ay meron ng fellowship with God. Okay? Isa na tayo muli. Dati hiwalay, ngayon holding hands ka na with God. Amen? Palakpakan natin ang Panginoong Jesus. We should give Him all the glory, all honor, all the praises. Amen? So, sabi dito, sandali asa na ba ako? 5:11, nag-skip. Okay? So, yan po ang gusto naming ipaalam sa ating lahat. Na kahit binalak ng demonyong mawalay tayo sa Panginoon, gumawa pa rin ang Diyos ng paraan para tayo ay makabalik. Okay? At tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at buhay na masagana. But, ang problema, kahit natanggap mo si Kristo, pero hindi ka pa sigurado sa identity mo, kung sino ka sa Panginoon, mahihirapan din tayo. Well, we know that Jesus died for us. Alam natin yun. Pero, ang tanong, alam mo ba kung bakit siya namatay para sa'yo? Alam mo ba? Alam ba natin? Because of our identity in Him. Because, unang-una, mahal na mahal niya tayo dahil tayo ay anak niya. Okay? Pero yan, pag-aaralan natin. Pupunta tayo ngayon sa ating pinag-aralan dati. Sabi dito, so Christ Himself gave the apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers to equip His people for works
of service, so that the body of Christ may be built up, okay? And until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of Christ, of the fullness of Christ. Amen? So, pinapaalam dito na tayo ay mayu-unite, okay? Di ba nag-reconcile na tayo? So, united na tayo with God, okay? Pero, hindi pa natin naiintindihan masyado yan, kaya kailangan natin ng pag-aaral, okay? Kaya, sinasabi po dito na ang ginagawa ng Panginoon sa body of Christ, merong apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Para saan yun? Tanong nyo ko, para saan? Okay? Para may magturo. Amen? Hindi po display ang pastor, ang teacher. Hindi po, wala lang, I'm an apostle. Hindi po ganun. Meron po tayong role at gagampanan sa Panginoon para maituro natin sa ating mga kasama, sa ating kapatiran, kung ano ba dapat ang alam natin para ano, ang sabi dito, to equip His people for works of service. Okay? And until we all reach unity in the faith. Ibig sabihin, habang ikaw ay na kay Kristo, kailangan step by step natututunan mo maglumago at lumago, lumalim at lumalim sa salita ng Diyos para alam mo kung sino ka kay Kristo. At para ano? Para wala lang? Hindi. Para magamit natin na mas marami pang taong makakilala sa Kanya. Amen? Hindi lang yon. Para ano? It will be a favor. Yung buhay na masagana, buhay na masigla, ay maisabuhay natin kung alam mo kung sino ka sa Panginoon. Hindi ka maloloko ng kaaway. Tama ba? Hello? Alam mo, maraming naloloko. Bakit? Hindi ka sure eh. Hindi ka sure. Sabi mo sa katabi mo, sure ka ba? Sure ka ba talaga? Alam na alam mo ba talaga na mahal ka ni Lord? Alam mo ba na anak ka rin? Parang, anak ba talaga ako? Parang ganun. Bakit ganito buhay ko? Anak ba ako talaga ng Diyos? Anak ba ako ng hari ng mga hari? Bakit pulubi ako? Toink, diba? So, ibig sabihin, you still don't know. Amen? Meron pang mga taong hindi talaga pa naiintindihan. Bakit? Wala pang nagtuturo. Pangalawa, baka may nagtuturo sa'yo, ayaw mong pansinin. Hello? Tama ba? So ngayon, kailangan natin we will reach the unity in the faith and in the knowledge of the Son of God to become mature. Sabihin natin, mature. Yon. Ano ba ang mature? Matanda na. Pero isip bata pa. May ganon, di ba? Mukhang matanda, pero pag inagawa mo ng candy, candy ko yan! Ang tanda na, nakikipag-agawan pa ng candy. Hello? May alam akong ganon. Pero, pag yung bata, nag-mature ng maaga dahil sa mga pagsubok, bata pa lang, marunong ng umunawa. Wow, mature. Amen po ba? Naintindihan natin? So, kailangan to become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Alam niyo po ba yung fullness of Christ? Pag naintindihan natin ang fullness of Christ, grabe. Yan yung tipong maglalakad ka lang at yung shadow mo bubuhay ng patay. That's the fullness of Christ. That's the glory of God. And God wants this church and those who are watching to understand the fullness of Christ. Kailangan po nating maintindihan yan. Kailangan malakaran natin yan. Kailangan mai-apply natin sa buhay natin. Amen? So, pero before that, kailangan maintindihan mo talaga. Ano ba ang image and likeness ni Lord sa buhay ko? Tama ba? Yung bang image ni Lord sa buhay mo? Yung tipong pagka
niyaya ka at gumawa ng kasalanan, madali ka lang bumibigay? Is that the image of God in you? No? Sabi po dito, this is where God is going to make you in the image of Jesus. Okay? We are all going to be changed. Sabihin natin, change to become like Jesus. Kapag ikaw ay totoong nakapagsuko ng buhay mo sa Panginoong Jesus, hindi pwedeng hindi ka mababago. Uulitin ko. Kapag ikaw totoong naisuko mo ang buhay mo sa Panginoong Jesus, tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas mo, hindi ka pwedeng hindi mababago. Amen? Amen? Kung ano man ang nangyayari sa buhay mo ngayon at ikaw ay na kay Kristo, may ginagawa ang Diyos. Sabi nga nung kata kanina, May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen? Sigurado yun. Kasi mahal tayo ng Panginoon. Amen? Kaya papalitan niya yung nakagisnan mong mga maling pag-iisip. Aalisin niya yung mga tinatawag nating mga garbage, baggage, luggage, na karga-karga mo, na hindi mo dapat kargahin. Diba? Yung mga pamatok dyan na ang bigat-bigat, kinakarga mo. Ang gusto ng Panginoon, ibigay mo sa Kanya. Amen? Amen po ba? Kaya ngayon, tuloy tayo. There are things in our life that the Lord would really want to change. Yan. Marami yon. Amen? Katulad ko, na dati akong palamura, sinungaling, marami pang karga, unti-unti. Dati, ang bukang bibig ko, lagi kong binabanggit dito, batian pa lang ng mga kabarkada ko, gano'n na. No? Sobra. Tapos, makamundo, makasarili, wala akong inisip kundi sarili ko. Ganyan. Para sa akin ba yan? Meron ba dyan tayo? Ganon. Lagi na lang para sa akin. Ganon. Pero habang na kay Kristo, habang lumalakad sa Panginoon, binabago tayo araw-araw, paunti-unti. Amen? Sigurado po yun. The Lord loves us too much to leave us this way and not living in our own true identity. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Hindi siya papayag na manatili tayong ganito lang. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi siya papayag na ganyan-ganyan ka lang. No. He will not allow that. He will always do something for you to fly high for God, for us to do mighty things for Him. Pero, ang desisyon, nasa sayo. Kasi hindi niya pipilit yung sarili niya sa'yo eh. Amen? Naintindihan po ba natin? Hindi po niya ipipilit. Katulad ng pagpunta mo dito ngayong hapon, hindi ka ba pinilit o napilitan ka? Diba? O pag nakikinig ka, hindi ka ba napilitan? O pag nagbabasa ka ng Bible, napipilit ka ba o mag-devotion ka na? Alam mo, ang Diyos, He will never ever force you to love Him. Kasi hindi totoong pagmamahal yun eh, di ba? Oy, pag di mo ako minahal wala kang baon bukas. Ganon? Pag di mo ako minahal, wala kayong bigas bukas. Ganon ba ang Diyos natin? Grabe. Kahit hindi mo pa siya mahal, mahal ka na niya. Amen? Kahit sinungaling ka at masama ugali mo, mahal ka pa rin niya. Hindi ka niya bibitawan. Ang tanong, bibitiw ka ba? Hello? Baka ikaw ang bumitiw. Wag naman. Pag may pagsubok, ito yung paraan ng Diyos para tayo ay mababago. Amen? So, sabi po din dito, God will work through, God works by an encounter. Ano ba yung encounter? Merong kang naranasan. Merong kang nakatagpo. Yun yung encounter. Pag may encounter, merong kang na-experience na galing sa Diyos. And He will work through that encounter. Amen po ba? Sino dito nakaranas ng pinag-pray siya
bumulagta ka o kaya nagkaroon ka ng encounter na ibig sabihin, naranasan mo yung pag-ibig ng Diyos ng pagising mo na iba ka na. Amen? Merong nag-amen doon, si Pastor Danilo. Marami ko kwento yan pag tumayo yan dito. Maraming encounter si Pastor Danny. No? Amen? At lahat ng mga nandirito, sa biyaya ng Panginoon, God will work through these encounters. Amen? And God also works by, basahin natin, process. Sabihin natin, proseso. Yan. Hindi ito one time, big time. Ay, naka-attend ako sa HDP. Wow, mababago na ako. Paglabas ko dito, magaling na ako, para na ako anghel. Ganon? Hindi po. Kami hanggang ngayon binabago, inaayos. Proseso. Amen? Unti-unti, dahan-dahan, pero pwede mong madaliin. Amen? Ano ibig ko sabihin? Pwede nating madaliin. Pwede kang lumapit kay Lord agad. Nasa sayo kung magiging masipag ka o sip-sip ka sa Panginoon. Hello, ano ba yung sip-sip? Paepal? Ano ba yun? Papapel? No? Papansin? No? Maraming tao mahilig magpapansin no? Para sa ibang tao magpapapansin. Gawin natin, magpapansin tayo sa Panginoon. Amen po ba? At pag nakita na ni Lord na lagi ka nagpapapansin sa Kanya, aayusin niya tayo, dahan-dahan. Bigla na lang magigising ka, wow, nagawa ko na to. Wow, parang habit na yung magbasa ng Bible. Wow, bakit namamahal ko na yung kaaway ko? Bakit yung kinaiinisan kong biyenan, naiintindihan ko na gusto ko ng regaluhan? Amen? No? Sabi po dito, there is no growth in the Spirit without process and encounter. Walang lumalago kapag walang proseso at walang encounter with the Lord. So, dapat yun ang asamin natin, hingin natin, magkaroon tayo ng encounter sa Panginoon. At ipaprocess niya tayo, tutulungan niya tayo araw-araw mabago. As God changes us through this process, He establishes in us a lifestyle of Christ-likeness. Sa habang tayo ay binabago ng Panginoon dahil sa mga circumstances sa buhay natin, dahil sa mga pagsubok na niraranasan natin, siguradong mababago tayo. At ito ang mag-e-establish ng panibagong lifestyle. Sabihin natin, lifestyle. Okay? Stop muna tayo. Tanungin mo yung katabi mo. Tanong lang, anong lifestyle mo kahapon? Okay? Ano lifestyle mo kahapon? Paano ka sa Panginoon kahapon? Kahapon lang yesterday. Anong ginawa mo kahapon? Kamusta naman? Kamusta naman? May nakaaway ka ba? Nagsinungaling ka ba? Nang umit ka ba? O meron ka bang pinag-pray? Meron ka bang in-intercede? Meron ka bang binless? Nagbasa ka ba ng Bible mo? O, stop tayo ulit. Last month, balik tayo. 1 month before. Yan. Anong lifestyle mo? Kamusta ka naman nung nakaraang buwan? No? Kamusta? Kasama mo pa rin ba yung mga katoma mo? O kayosi mo? O yung mga barkada mong, tara, church tayo. 'Di ba? Sino ka na ngayon? Ibig sabihin, ang tanong, mga kabataan, ang tanong, may nagbago ba? Ang tanong, may nagbabago ba? So, kanino yon? It will be up to us kung paano at kung ano. Kasi, aantayin ng Panginoon, Lord, gusto kong mabago. You have to say it. You have to surrender your life. You have to say, Lord, ayoko na itong buhay ko. Pagod na ako Amen po ba? Para si Lord na ang bumuhat sa'yo. Amen? So, yung changes, no? It will establish your lifestyle
A lifestyle of Christ-likeness. Yun. Dapat ganun ang nangyayari sa'yo. So, if you want to grow quickly, yan, yung quickly. Sabihin natin, bilisan mo. Sige, sabihin mo, kasabi mo yung katabi mo, bilisan mo na. Okay? Bilisan na natin. Malapit na dumating ang Panginoon eh. Huwag na tayong patagal-tagal at pabagal-bagal pa. So, kung gusto mong mabilisan, you have to love the seeking, the rebuking, the learning, and the dying to self. Kailangan mahalin mo ang pagsisiyasat sa Panginoon. Kailangan mahalin natin ang kapag may nag-correct sa'yo, ang iisipin mo, mahal ako ni Lord. No? Pag nirebuke ka, pinakailaman ka, kesa awayin mo at magyabang ka na, oy, alam ko na lahat yan, wag mo akong pagsasabihan. Kesa ganon, sabihin mo, oo nga po, hindi ko pa alam ang lahat ng bagay. Salamat po sa pagkokorek. Lalo na kung ito ay nanay mo at tatay mo, at pastora mo at pastor mo. Amen po ba? Amen? You have to love the learning. Ang alin? Ngayon, habang tayo nag-aaral, dapat mahalin natin to. Ipaalala ng Panginoon ang inaaral natin araw-araw patungkol sa salita niya. Ito ang magbibigay ng magandang buhay. Kapag lagi kang nag-aaral ng salita ng Diyos, at hindi lang yon, ina-apply natin. Kapag in-apply mo yung napag-aralan mo, parang isa kang dalubhasang doktor o dalubhasang architect, na yung inaral mo, ini-apply mo, merong reward. Amen po ba? Naintindihan natin? Kala kasi natin, pag inaral natin yung salita ng Diyos, walang reward. Lahat ng reward nandun. Ang problema nga natin, hindi natin ina-apply. Kaya yung reward natin, ang tagal. Pero kung gusto mo ng mabilisan, quickly, sabi dito, if you want to have it quickly, love the Lord with all your heart, mind, soul, and strength, and love your neighbor as yourself. That is seeking God. Ibig sabihin ng sinisik si Lord, gumagawa ka ng mabuti sa harap ng tao o sa harap ng Diyos na kahit walang nakakakita. Amen po ba? You have to love. And yung pinakahuli, you have to love dying to self. Etong dying to self, nakakatakot naman, doktora, may patayan. Ano ba yan? Ba't may die? Hindi po. Ito po yung mamatay sa sarili. Ito po yung halos lagi naming tinuturo sa atin dito sa church. Kasi kung hindi mamamatay ang sarili ang magpapahamak sa atin. Amen po ba? Naintindihan ba natin? So the past several days, nagka-counseling kami sa mag-aasawa. Ang nagiging problema ng maraming asawa na mag-asawa ay ang pagmamahal sa sarili, ang pag-uuna sa sarili, kesa dun sa asawa, kesa dun sa mga anak, kesa sa Panginoon. Pero kapag naintindihan natin tong dying to self or pagiging less ang pagmamahal mo sa sarili mo, mas mahal mo ang ibang tao, hindi na magkakaproblema. Amen po ba? Etong dying to self, ituturo natin yan, maya-maya, may konting pero pag hindi pa ninyo naiintindihan to, lagi nyo naman itong maririnig, ituturo po natin. Ang ibig lang sabihin ng dying to self, hindi na tayo ang nasusunod. Hello? Ang nasusunod na ay walang iba kundi ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Aalisin na natin yung mga salitang, gusto ko niyan, ayaw ko niyan, dapat ganito, eto hindi pwede. Hello? Ang dying to self, ibig sabihin, Lord, anong gusto mong mangyari? Lord, may problema ako. Inaaway ako ng asawa ko kasi ganito, ganyan, ganyan. Pag tinanong mo si Lord, sasabihin ng Panginoon sa'yo, anak, mamatay ka sa sarili mo, wag mong patulan. Example lang po yun. Okay? Example lang yun. So, dito, susunod natin,
Your identity grows strong by overcoming obstacles. Okay? Ang identity natin bilang anak ng ating Diyos Ama ay magiging mas malakas kapag na-overcome natin ang mga obstacles. Ano ba yung mga obstacles na yan? Sino ba dito ang walang problema? Yun na lang. Meron ba? Di ba wala? Di ba lahat tayo may problema? Tama po ba? Lahat tayo may kanya-kanyang tinatawag na pagsubok or obstacles. Okay? Kapag yan ay dumarating sa ating buhay at tayo ay na kay Kristo, tutulungan niya tayong mapagtagumpayan ang mga ito. Okay? At yon ang magpapatibay ng kung sino tayo kay Kristo. Tayo ay isang mature na anak. Yun po yun. Kailangan yun po. Na identity niya, yung Christ-likeness nasa sa atin. One of our obstacles is to conquer our negativity or weaknesses. Isa lang po ito sa pag-aaralan natin ngayon. Kasi marami pong, lately, ito yung na-encounter namin ni Pastor na mga problema. At mapag-uusapan natin ngayong hapon na to. Sino dito ang madalas, pag may problema, ang reaksyon ay, ha? Ano? Bakit? Paano na? Hello, sino? Ako lang? Cool lang kayo? Wow. Sino dito, pag may nangyayari, nega agad? Wala na yan, naku, lagot tayo dyan. Ganyan. Sino yung nega? Sino mahilig sa nega? Hindi mega, nega. Negative, no? We cannot change our negativity by becoming more positive. Kapag nandyan na yung negativity o yung hindi magandang pangyayari o mga pagsubok nga, no? The best way to fight our negativity is to, basahin natin, ignore it. Ano ba yung ignore? Huwag nating pansinin. Huwag nating patulan. Huwag nating subukin. Dedma lang? Doktora, di ba bastos yun? Dinedma ko yung asawa ko. May sinasabi niya, sabi ni doktora, ignore. Hindi ko siya papansinin. Ganun ba? Hindi po. Yung situation o yung mga nangyayari ay hindi mo papatulan. Yun yung ibig sabihin na ignore. Huwag mong dagdagan. Amen? Amen po ba? Okay? Babanggitin ko lang isa-isa. By God's grace, magagawa natin yan. The fruit of the Holy Spirit will be given to us. Di ba? Alam na natin yun. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Yan po ang tutulong sa atin to fight off negativity. And one of them is to ignore it. Yung meron kang self-control. Tama po ba? Yes. Instead na awayin mo, patulan mo, tatahimik ka muna at kakausapin mo ang Holy Spirit. Sasabi mo, Lord, tulungan mo ako. Huwag siyang patayin. Okay? Hello, pinapatawa ko lang kayo, ha? Baka excuse me. I will list down some of the negativities. Yan. So, babanggitin ko lang to isa-isa. Tingnan nyo kung meron kayong ganyan. Kung nangyayari po to sa atin. Okay po ba yun? Hinig mabuti. You always think that you are a victim. Lagi na lang ako na naman. Pambihira naman, ako na naman nakita. Sino yung ganon? Meron? Low self-esteem. Hindi ko kaya yan. Kayo na lang. Kasi, wala hindi ako marunong eh. Kayo na lang. Negative. Hindi ka tuloy mausad. Hindi ka tuloy ma-promote. Hindi ka tuloy mabigyan. Judgmental. Ay. Excuse me. Naku yan. Naku, chismosa yan. Naku,
ginawa na niya yung dati, uulitin na naman niya yan. Di na nagbabago yan. Naku, ganyan na yan. Hello? Excuse me. Too cautious. Hoy, ma'am, may bagong, ay talaga, naku, mas scam naman tayo dyan. Naman, mga ganyan, too cautious. Wala nang tiwala sa tao. Okay? Too fearful. Lagi na lang, naku, may dumaang itim na, pagkadadaan dyan, may aksidente, mamamatay ka dyan. Naku. Eh, nandun pala sa kabila yung regalo mo. Eh, hindi mo na dinaanan. Bakit? Lagi kang takot. Tama ba? Takot, ano na kaya mangyayari? Pandemic. Ano na lang mangyayari? Paano na tayo? Iyak na ako, wala na. Laging takot. Hello? Ako lang din? Ako lang ba yung ganun? Anyway. Another thing. Very anxious. Aligaga. Hindi natatahimik. Ano ba yon? Yung, ay, paano na kaya bukas? Magigising pa kaya ako? Mga ganyan. Anxious. May konting nangyari lang. Naku. Paano na? Diba? Thank you, honey. Yun. Magkakadikit po ito eh. Very anxious, worrier, pessimistic. Ano yung pessimistic? Lagi na lang, pese. Lagi na lang, ayoko niyan. Laging negative nga. Laging hindi pwede, wag. Nako, delikado yan. Laging ganon. Laging mag-aalala. Paano na bukas? Ano na mangyayari? Kukulangin yung sweldo ko. Kukulangin ito. Naku, may sakit si ganyan. Naku, na-dengue si ganyan. Naku, mamamatay na yun. Ganon yung pessimistic. Yung pessimistic, hindi pa nangyayari. Tinuldukan mo na at wala nang magandang mangyayari. Nagdeklara ka na ng pangit na mangyayari. That's pessimistic. Naku, hindi nag-aagaling yan. Wala na pag-asa yan. Naku, ganyan na talaga yan. Talagang pangit ugali yan. Wala na. Yan, pessimistic. Sarcastic. No? Ano yun? Pag may tinanong sa'yo, bakit? Alam mo ba? Mga ganon, di ba? Mataas pa kilay. Ganyan. Tapos feeling mo, at may tinataas yung kamay mo. May tagataas ka ng, ikaw. Meron lang sinabi yung ano mo, tapos sasabihin mo, hindi mo alam yun? O, di ba? Mga ganyan. Okay? Parang lahat ng bagay, alam mo, di ba? Resentful, yung lagi ka na lang, dahil sa mga nakaraan mo, lagi ka na lang nagsisisi. Dapat ginawa ko to eh. Bakit di ko ba to ginawa? Siguro dapat milyonaryo na ako ngayon. Ay nako, wala na. Ay wala, lagi na lang ganun. Di ba? Okay? Fear of being wrong. Nako, ayoko nga, baka mamaya sisihin pa nila ako. Hindi ka tuloy mag-volunteer. Pag mag-volunteer na ganito, ayoko, baka makabasag ako, baka sisihin pa ako. Di ba? Lagi na lang natatakot ka na merong sasabihin na pangit sa'yo ibang tao. No? Ano nangyayari? Pigil. No? Hindi ka makakakilos. Tapos, takot ka rin na magmukha kang stupid or magmukha kang hangal o bobo. Naku, ayoko nga magsalita, baka sabihin, no, ganun. Diba? Tatakot ka tuloy. Lagi na lang may fear. Yung takot sa tao, fear of men. Kasi gustong-gusto mong i-please ang iba. Naku, tama na ba itsura ko? Okay na ba ako? Baka sabihin nilang pangit ko eh, ganyan. Lagi kang conscious. Hindi ko tuloy magamit ng Panginoon kasi mahiyain ka dahil takot ka sa tao eh, takot ka sa mga sasabihin ng tao. Alam mo kapatid, lagi talagang may sasabihin. Gumawa ka ng maganda, gumawa ka ng pangit, may sasabihin. Gumawa ka na lang ng tama sa mata ng Diyos. Amen? Amen po ba? Sige, palakpakan natin si Lord. Fear of risking something. Nakakatakot ba na mag-pray over sa isang may sakit? Ayoko, baka mamaya hindi gumaling, lalong mamatay. Yun yung risk. Oo, pwede kang magkaroon ng fear of, sa business, sa mga scammers, mag-pray ka. Pero pag merong risk kay Lord, si Lord naman ang kikilos eh. I'm talking about trusting the Lord in this
risking something. No? Ayaw mo mag-pray, ayaw mo tumayo, ayaw mo magsalita, natatakot ka. No? Pero kung na kay Lord ka, siya naman ang kikilos sa'yo. Anong sabi niya? You can do all things through Christ who strengthens you, strengthens me. Amen? Okay? And lagi ka na lang bitter, hindi better, bitter. Ano? Lagi na lang masungit. Sino ba yung, lagi na lang bitter. Sino dito laging masungit? Taas ang paa. Yan. Bakit ka ba bitter? Bakit ka ba masungit? Dahil sa nakaraan mo. No? Kaya kailangan nating tulungan ng isa't isa. Aayusin ni Lord yan. Hindi ka tuloy maka-chika sa kapitbahay. Hindi ka tuloy magamit ni Lord na mag-share ng gospel kasi bitter ka. Yung ko nga, baka kung ano sabihin nila sa akin. Baka sabihin naman, losyang ako. Diba? Diba? Gano'n. Iyaan mo sila. Wala naman sila pagdating sa langit, ikaw lang at si Lord. Hello? Tama ba? Di ka naman baback upan ng barkada mo eh. Ikaw lang mag-isa. Hindi ka rin sasamahan ng asawa mo, sabihin ng asawa mo, ang bait talaga niyan pagtulog, Lord, ganun. Hindi. Ikaw at si Lord lang. Kaya huwag kang matakot dahil gagamitin ka ng Panginoon. Amen? Eto pa, unworthy. Feeling mo, you're nobody, you're worthless. Wala kang kwenta. Dahil lagi mong naririnig sa asawa mo, sa nanay mo, walang kwenta yan. Ikaw naman, wala pala akong kwenta, di bahala kayo sa buhay nyo. Sabay ganun. Diba? Lagi naman narinig, walang sinabi yan, walang kwenta yan. Ikaw naman, oo nga Lord, siguro wala talaga akong sinabi. Well, in a way, we are really nobody. Hello? Sa totoo lang, you are nobody, you are nothing. Pero you are loved by God. Kung titingnan mo yung sarili mo, sa totoo lang, dapat talaga, para hindi tayo mayabang, we are nobody. We are nothing. But we are worthy because God is worthy. Hindi pa natin nag-intindihan. Dahil ang Panginoong Jesus ay nasa sa iyo, nasa sa akin, at dahil sa pag-ibig niya, we are worth it. Tayo ay napakahalaga sa mata ng Diyos. We are very much loved. Kahit sabihin pa ng paligid mo na wala kang kwenta, sabihin mo sa sarili mo, may kwenta ako. Sige, sabihin mo sa sarili mo, may kwenta ako. I have worth. I have value because Jesus died for me. Amen? Ang value ko, hindi kayang bayaran ng kahit sino. Amen? Pero wag mo ipagyabang. Wag mo ipagyabang, pero wag mong tingnan yung sarili mong walang kwenta. Kasi binayaran ka ng Panginoon ng kanyang banal na dugo. Amen po ba? Naiintindihan natin? So we are worth more than gold and silver. We are so much valued. Napakataas ng value mo. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay mahalagang mahalaga sa akin. Sige, kausapin mo, ikaw ay mahalagang mahalaga sa akin. Sabihin mo, kausapin mo, you are important to me. Come on, you talk to somebody. Because you are important to God. Amen? Ulitin mo, importante ka sa akin dahil importante ka sa Diyos. Amen? Yun ang dapat mong matandaan. You are very important because God values us. Okay? So, ayan, marami. Babagitin ko na lang. Too self-conscious. Huwag masyadong conscious. Huwag masyadong vain. No? Ginawa tayong maganda at gwapo, pero wag yun ang mas importante kesa sa relationship.
No? Minsan, oy, don't touch the hair. Aawayin mo pa yung kapatid mo dahil lang nahawakan yung buhok mo, o nahawakan yung gamit mo, o nahawakan yung cellphone mo, o nahawakan yung kotse mo, nasira, etc. No? Dati ganun ako sa kapatid ko nasira niya yung kung ano-anong gamit. Pero tinuruan ako ng Diyos, anak, yang bagay na pinahahalagahan mo, napapalitan. Ang kapatid mo, hindi. Amen po ba? Sabi mo ulit sa katabi mo, hindi ka kayang palitan. Yun, di ba? Hindi kayang palitan yung ilong na yan. Sige. Amen, di ba? Napapalitan na? Surgery. Okay. Lapit kayo sa akin. Hindi, joke. Papatawa lang. Serious tayo masyado. Okay? Huwag din masyadong, frigid. Ano yung frigid? Yung manhid, yung walang pakialam. Yung iba, masyadong pakialamera. Ikaw naman, to the max, walang pakialam. Wala. May nahulog na dyan, may nangyari na dyan. Ikaw, okay. Maging considerate, maging sensitive. Hello? Amen? Maging tingnan nyo yung paligid nyo, anong pwede kong gawin pag may nangyayaring kaguluhan? Tama ba? Nung pandemic, no? First day pa lang, kinatok na ako ni Ate Ging. Hi, Ate Ging. Sabi niya, Dok, paano kayo mga kasamahan natin na walang pera? Paano yung pagkain? Alika, punta tayong grocery. Mag-grocery na tayo. Mamigay na tayo sa mga taga-HDP. Palakpakan natin si Lord. Sino nakatanggap? Amen? Hindi pa nag-aayuda ang gobyerno, nag-ayuda na ang ating ka-churchmate. At marami pang ibang nagpaayuda. Kaya yung bahay namin, para kaming ayudahan. Maraming alcohol, bigas, saling-saling kami. At parang 2 months kami nag-iikot dito at namimigay. Kasi alam natin na yung iba walang pang pagkain. No? Pero kung ikaw walang pake, safe ka lang dyan. Naku, may COVID, huwag tayo lalabas. Ganyan. Well, andyan naman protection ng Panginoon. Yes, okay. Too frightened, prone to discouragement, you have been bullied. Sino dito na bully na? You know more about defeat rather than victory. Lagi na lang, naku, talo tayo dyan. Lagi na lang, no? Dapat lagi ang position mo, identity mo kay Kristo, laging panalo. Lagi may pag-asa. No? Laging may gagawin ang Diyos. Laging may pananampalataya. So, yan, tingnan nyo na lang yan. Sana hindi tayo dyan. No? God will allow circumstances for all this negative adopted lifestyle and attitude to come out of us. So God can deal with it either through process. Magtataka po kayo kung bakit minsan may nangyayaring situation. Kunyari po may sakit. Kunyari po may away. Kunyari po may kulang na pera. Ngayon, itong situation na to, lalabas, yung pagsubok na yon, lalabas yung mga kahinaan natin. Hindi para ipamukha sa'yo, kundi para i-deal ito. Hello? Ulitin ko ha. Nakikinig po ba tayo, mga kapatid? When a circumstance arise na ito ay challenge o ito ay pagsubok, mangyayari niyan, lalabas yung mga kahinaan natin o the way you handle or respond to a situation. Kung ikaw ay taong maaligaga, worrisome, or yung takot sa tao, lalabas yun. Pero kung ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, kahit ano pang sitwasyon nangyayari sa paligid mo, alam mong sagot ka niya. Hello? Tanong mo sa katabi mo, alam mo bang sagot ka niya? Doon mo malalaman kung kilala mo yung sarili mo. Kung alam mo na anak ka ng Diyos, hindi ka niya kahit kailan pababayaan man. Amen? Kaya itong situation ng mga hindi maganda, lalabas at lalabas kung ikaw ay totoong nagtitiwala sa Diyos. Kapag di ka nagtitiwala, tatakbo ka na kay Bombay. Pag di ka nagtitiwala, aawayin mo na yung mga nasa paligid mo. Pag di ka nagtitiwala,
at marami ka pang garbage dyan, lalabas yung pangit na ugali mo. Ngayon, pag in-expose ni Lord yan, at may nagturo sa'yo, anak, baguhin mo. Hello? Pag may na-expose, nakita, nagkagulo, lalapit ka sa akin o lalapit ka kung kanino man, ituturo sa'yo. Dapat handa kang magpaayos. Amen po ba? Tatanggapin mo. And that is humility. And that is humility. Pagpapakumbaba. Magiging humble po tayo. Kapag pumapayag po tayong magpaayos sa Panginoon. Okay? Para yung ugali na yon na kinatandaan mo na, yung ugali na yon na wala nang pwede magbago sa akin, maaayos yon, no? Yung inaugalian mo na mainitin ng ulo, mahirap pakisamahan, yung ugali mo na parang ikaw na lang lagi ang tama, aayusin ni Lord. Amen po ba? Amen? Handa po tayo? Yes? Yes, amen. No? Lalabas 'yon. Ang tawag sa atin, your calling is designed to bring that negative up and out of your system. Hindi maibibigay ng Panginoon yung pinakatawag sa iyo or yung chosen position and identity mo sa Panginoon, like if you are being called to be a prophet or evangelist or pastor or kung ano pa man. Hindi po yun mafulfill hanggat itong mga nakalagay na mga negative things sa atin ay nandyan pa rin. Kailangan ipa-expose sa Lord at ipaayos. Amen po ba? Naintindihan natin? Okay? Nandyan yun? Yes. Your true identity wages war against your inherent negativity. Ang ibig sabihin, ang true identity mo ay ikaw ay anak na Diyos na alam mo na kahit kailan, hindi ka niya iiwan at di ka niya pababayaan. Ang true identity mo ang lumalaban dyan sa negative situation na to. If you just know that your true identity is that God wants His manifest fullness in your life, magkakaproblema pa kaya? For example, may sakit. If you know that hindi ka pababayaan ng Panginoon, ililay hands mo yung may sakit at alam mo ang salita ng Diyos, gagaling siya. Amen? At hindi ikaw yun. Gagamitin lang ni Lord ang bibig mo, ang salita mo, dahil nagtitiwala kang kikilos siya. Amen po ba? Naintindihan natin, hindi lang yun sa pagpapagaling, sa lahat ng situation ng buhay natin. Kailangan natin ideklara ang salita ng Diyos, ideklara kung ano yung kalooban ng Panginoon dun sa sitwasyon na yon at siya ang kikilos. Amen po? So ang identity natin is that we are children of God and that we should know who we are in Him, na dapat ang tiwala natin buong-buo sa Panginoon. Hindi pwedeng, kaya niya? Anak kaya ako? Pagbibigyan kaya ako ni Lord? Talaga? We? No, yung mga ganun pang salita, we? Hindi. Dapat, yes, Lord. I know you will move in my family. Yes, Lord, alam kong babaguhin mo ko. Yes, Lord, alam kong pagyayamanin mo ko. Yes, Lord, alam kong pagagalingin mo asawa ko. Yes, Lord, at marami pang bagay na yes, Lord, and amen. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Lahat ng mga negative na to, please, try to identify it. Hello? Sino naka-identify na, ay, ako yun ah. Meron? Uy, ganun ako. Meron? Identify nyo at ibigay nyo kay Lord. Sabi mo, Lord, ayoko to. Kaguhin mo ko. Amen po ba? Ako dati akong sobrang worrier. Sobra akong nag-aalala to the maximum level.
Pero habang tinuturuan ako ng Diyos, tinuturuan niya ako na kahit may nangyayaring chaotic sa paligid ko, lagi lang sinasabi ng Lord, cool lang tayo anak. Relax in my presence. Be still and know that I am your Father. Not just your God. He is my God the Father. Isipin mo yung ama mo, Diyos. Grabe. Amen po ba? May mahirap ba sa Diyos? Wala. Ang tanong, bakit naglalaro sa isip mo, kaya-kaya ng Diyos? Ang hinihiling lang ng Panginoon sa atin ay magtiwala bilang totoong mga anak niya. Kasi may fake eh. Ano yung fake na anak? Yung mga anak na hindi sumusunod sa Kanya. Hello? Di ba? Fake na anak yon? Hindi, anak pa rin, pero suwail. Di ba? Alam nyo, ang bait ng Lord, kahit suwail ka, andyan pa rin ang pagmamahal niya eh. Tama ba? Kahit matigas mukha natin, andyan pa rin pagmamahal niya. Pero ang gusto niya, para maranasan natin siya ng full or yung manifest presence, ang gusto niya, sumunod na tayo. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, sumunod ka na. Mahalin mo na siya. Mahalin ng may pagsunod. Amen? Sumusunod naman ako, doktora eh. Pero kasi ang kulit ng asawa ko. Kasi naman yung kapitbahay namin na titrigger talaga ako eh. O hindi ka talaga sumusunod. Ang dami mong katwiran, kapatid. Kaya dito papasok yung mamatay tayo sa ating mga sarili. Okay? So, it is important that we lose all these negatives. I-identify mo, ibigay mo sa Panginoon. Amen? And this is not who we are. This is not, yung negative na yon, hindi yan yung part ng ating true identities. Amen? So, titingnan ko lang, Mimay, magsiskip na ako. Kasi we are, yan. So, sabi po sa Ephesians 4:15, instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, and that is Christ. You were taught with regard to your former way, of life, to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Kaya ako po sinasabi, lahat ng negative na yon, i-identify nyo at ibigay natin kay Kristo para baguhin tayo. Yun yung old self natin. Ngayon, nandito na tayo, created by God, our new self. Amen? So, unti-unti, pinoproseso ang ating pagbabago. Amen? So, dito po tayo magtatapos. Hallelujah. Tayo na po tayong lahat. Ang last kong babasahin, ay pwede pa ba? Hindi na. Pwede pa. Yung Romans 8:30. Sabi po dito, having determined our destiny ahead of time, He called us to Himself and transferred His perfect righteousness to everyone He called. And those who possess this perfect righteousness, He co-glorified with His Son. Grabe, no? Naintindihan po ba natin to? Panghawakan natin tong salita ng Diyos sa Romans 8:30. Meron na po tayong tawag sa Panginoon. Meron tayo, lahat tayo may destiny sa Panginoon. Ginawa na po niya yon ahead of time. Ang gagawin lang natin, aapakan.
He called us to Himself and transferred His perfect righteousness to everyone He called. Lahat tayo. Tinawag niyang gumawa ng tama, sumunod. At kapag ginagawa natin itong mga tamang bagay na inihanda na po niya sa atin long before ka pa pinanganak, nakahanda na ang destiny ng bawat isa. And those who possess this perfect righteousness, He co-glorified with His Son. Kung naiintindihan mo yung co-glorified, mararanasan mo ang glory ng Panginoong Jesus sa buhay mo. Kung naiintindihan mo lang, naiintindihan natin kung anong ginawa niya sa krus para sa bawat isa. Wala po siyang favorites. Pinili niya tayo isa-isa. Hinulman niya tayo according to His image, His likeness. At binigay niyang bugtong niyang anak para tayo ay maging malaya sa lahat ng negatibong binigay ng kaaway sa buhay natin. Kapatid, inaantay ka lang. Apakan ang katwiran niya. Lumakad lang tayo lagi sa katwiran niya, sa holiness niya, sa righteousness niya. And we will feel the glory of God within us. And whatever we declare and we say according to His will, it will happen. It will be fulfilled because this is our destiny in Christ. Amen. Amen. At hindi po natin kaya po na ma-fulfill yon kung hindi tayo susuko. Sabihin mo sa atin mo, isuko mo ang buhay mo kay Lord. Amen? Yun po ang inaantay ng Lord sa atin, yung pagsuko natin sa Kanya. Kaya ibigay mo sa Kanya ng buong buo ang buhay mo. At siya po ang mag-aangat sa iyo. Amen? I want you to bow down your heads and we'll pray. Sabihin niyo po, Lord Jesus, sinusuko ko po sa iyo ang buhay ko. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking pagkakasala. Sa lahat ng aking pagkakasala. Pinapatawad ko rin po Pinapatawad ko rin po. lahat ng nagkasala sa akin. Lahat na nagkasala. Patawarin niyo sila. Patawarin niyo sila. At tinatanggap kita sa buhay ko Tinatanggap kita sa buhay. bilang aking Diyos, Bilang aking Diyos. Panginoon Panginoon. ng buhay ko ng buhay ko. at tagapagligtas. At tagapagligtas. Ikaw na po ang masunod Ikaw na po ang masunod sa buhay ko. sa buhay ko. Ibigay niyo po sa akin Ibigay niyo po ang sa banal na akin Espiritu ang banal na Espiritu na tutulong sa akin na tutulong sa akin magbago ng buhay bagong buhay at mamuhay at mamuhay ng may kabanalan. ng may kabanalan. Salamat po, O Diyos, Salamat sa pag-ibig mo. sa pag-ibig mo. Amen. Amen. No? If you made that prayer, God is faithful, tapat siya at gagawin niya yung kanyang pangako sa iyo. Let's prepare our hearts for our Holy Communion. Sabay-sabay po tayo magko-communion ngayon. Awitin po natin to. Sa buhay ko'y wala nang hahanapin pa, kundi ang manatili sa piling mo tuwina. Kay rami ng sinubukan, kay rami ng natikman, ngunit walang katulad ang iyong pagmamahal. Sa buhay ko'y wala nang hahanapin pa,
kundi ang manatiling sa piling mo tuwing na kay rami ng sinubukan, kay rami ng natikman, ngunit walang katulad ang iyong pagmamahal. Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla, ang puso ko'y lumalakas kapag kapiling ka. Diyos, ako'y iyong-iyo, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Sa piling mo, sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. Puso ko'y lumalakas kapag Kapiling ka, Diyos, ako'y iyong-iyo, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Taas natin ang tinapay. Ang tinapay na ito ay ang katawan ni Kristo. Alalahanin mo, kapatid, kung ano ang ginawa niya para sa iyo. Binigay niya ang kanyang buhay para sa ating lahat. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Wala nang gagawa niyan para sa iyo, kundi si Jesus lang. Kaya sabi mo, thank you, Lord. Thank you. Binigay mo ang buhay mo para sa akin. Ganon mo ako kamahal. Salamat po, O Diyos. At Lord, lahat ng may sakit, karamdaman, Lord, we declaring by the stripes of Jesus, I am healed. Amen? Kung ikay may sakit, may karamdaman, i-claim mo to. Sabi ng salita ng Diyos, by the stripes of Jesus, Stripes of Jesus. I am healed. Kainin po natin ang tinapay. Taas po natin ang juice. Ang juice na ito ay ang banal na dugo ng ating Panginoon. Salamat po. Hinugasan mo na ang lahat ng aming kahihiyan, lahat ng aming kasalanan, at binibigyan mo kami ng bagong buhay. Salamat, Lord, at ginawa mo kaming inyong mga anak. At bilang mga anak mo, Panginoon, Lord, alam kong hindi kami magkukulang. Tutugunan niyo po lahat ng aming pangangailangan. We love you, Father, Son, and Holy Spirit. In Jesus' name. Inumin po natin ang juice. At sa oras na to, dadako tayo sa ating pagbibigay. Bilang tanda ng ating pag-ibig sa Kanya, let's give to the Lord our tithes, our offering. Hallelujah. Thank you, Jesus. Diyos, ako'y iyong-iyo, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla, ang puso ko'y lumalakas kapag kapiling ka. Diyos, ako'y iyong-iyo, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. Puso ko'y lumalakas Kapag kapiling ka, Diyos, ako'y iyong-iyo, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Minsan pa, sa piling mo'y may buhay, sa piling mo'y may sigla. puso ko'y lumalakas Kapag kapiling ka, Diyos, ako'y iyong-iyo, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhaw sa piling mo. Awitin natin. Sa piling mo'y may buhay,
Sa piling mo'y may sigla, ang puso ko'y lumalakas kapag kapiling ka. Diyos, ako'y iyong-iyo, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhal sa piling mo. Sabi natin, Diyos, ako'y iyong-iyo. Diyos, ako'y iyong-iyo, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhal sa piling mo. Diyos, ako'y iyong-iyo. Diyos, ako'y iyong-iyo, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhal sa piling mo. For the last time, Diyos, ako'y iyong-iyo. Diyos, ako'y iyong-iyo, ang puso ko'y baguhin mo, pagkat ako'y uhal sa piling mo. Tayo po'y manalangin. Amang banal, salamat po. Dahil sa iyong pag-ibig sa aming lahat, Panginoon. Kayo po ang gumawa ng paraan para kami ay maligtas sa tiyak na kapahamakan dahil sa aming mga kasalanan. Thank you, Lord. Pinadala mo ang iyong Panginoong Jesus, ang iyong anak, para siyang magdusa at magbayad ng aming kasalanan. And thank you, Lord. Napakaganda ng plano mo sa bawat isa. Kami inyong mga anak. At bilang anak nyo, Panginoon, kami ay kabahagi ng iyong kaharian. Thank you, Lord. Salamat. Father, I pray, Lord, protect your sons, your daughters, sa lahat ng disgrasya, lahat ng kapahamakan, lahat ng plano ng kaaway. Ang maganda mong plano ang siyang matupad sa buhay ng iyong mga anak. Taas natin ating dalawang kamay sa Panginoon. And Father, bless the work of our hands. Whatever we touch, it shall prosper. It shall multiply. Whatever we declare, the heavens and the earth will honor, because we honor you, Father, and you honor us as your dearly beloved children. Thank you, Lord, for making us your dwelling place. And Lord, salamat dun sa nagbigay sa kanilang tithes and offerings. Pagpalain niyo po sila, siksik, liglig at umaapaw. Salamat din po sa aming kakainin. Bless our food for our strength. And thank you, Lord, sa mga nanonood sa amin sa aming FB Live. Pagpalain niyo po sila. Siksik, liglig at umaapaw. At Lord, ano man yung mga panalangin nila, Panginoon, alam ko, Lord, hindi nyo kami bibiguin, Panginoon. Hindi nyo kami pababayaan. We love you, Father, Son, and Holy Spirit. In Jesus' mighty name, at lahat ng in love kay Lord, magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Makakaupo na muna tayo. Sumandali. We'd like to welcome our guest this afternoon or this evening. Yan. Hello po, Kuya Richard. Sige po, tayo po tayo. Si Kuya Richard po, welcome po natin. Asawa po siya ni Dr. Win. Dr. Win, if you're watching, hello po. Thanks for visiting us. Okay, si Dennis at si mag-ama po sila. Si John David Estanislao. Hello po. Yan, mga patients ko rin. Thank you. Oo, taga Baytown po kayo, di ba? Oo, yun. Okay, at si Marian Joy Gomez Mechelina. Marian, ayun, hello. Si nag-invite sa'yo? Si Nanay Rita. Okay, yun po. So, Okay, ang announcement lang po, ang ating prayer meeting ay via Google Meet, no, online, every Wednesday, 8:30 p.m., okay? At face-to-face naman pag tuwing Biyernes ng alas 5 ng umaga dito po, yan, sa church, okay? So, yun po yung ating announcement. At meron pa ba tayong announcement? Wala na. Okay. So, yun lang po. God bless you sa lahat ng mga nanonood sa ating FB Live. Yes.
Okay, meron po tayong isang kapatiran na nasa ospital, no, at siya po ay inoperahan sa baga, no, kasi may excess na tubig, no. At kung nais niyo pong magbigay, paano ba? Iabot na lang kay Pastor Danny. Pastor Danny, tayo ka para makita yung kagwapuhan mo dyan. Ayan po. Mag-abot na lang po tayo, ibigay na lang po natin kay Pastor Danny kung magkano po yung hinihipo sa inyo ng Lord na ibigay doon sa ating kapatiran dahil nangangailangan po sila ng konting tulong. Okay, yun lang po. At yun po, we hope to see you again next Sunday sa ating mga nanonood sa ating FB Live. Please like and share mga kapatid yung ating FB Live. Okay? So yun lang po. God bless you. This is Pastor Jun Mesias and this is Dr. Tintin saying God bless you.